Honey, I will call from time to time para naman kahit malayo kayo sa akin, alam ko kung ano ang magiging kalagayan nyo. Ang sabi ni Dwayne kay Monique. Niyakap naman siya nito dahil nasa may airport na sila. Umupo ito at kinausap ang kambal ng mahinahon. Pinipilit niya na hindi maiyak at maging matapang kahit ayaw ni Dwayne na malayo sa kanyang pamilya ay kailangan upang matapos na ang lahat ng nangyayari na naiwan na problema ng kanyang daddy. Mga anak, Cross and Michaela, be good to mommy, okay? Always stay kay mommy and laging susunod sa kanya. After ng vacation nyo doon, ay babalik na rin kayo rito. Ang pagpapaalala ni Dwayne sa mga anak. Ganoon din ang ginawa niya at niyakap ang dalawa. Opo, Daddy. Mag-iingat din po kayo ni Lolo Blake, ha? Papasalubungan po namin kayo ng maraming foods from America po. Ang sabi naman ni Cross. Nakatakda na ang oras para sa kanilang pag-alis. Doon ay hinawakan muna ni Dwayne ang kamay ni Monique at tiningnan ito sa kanyang mga mata. Puno ito ng lungkot dahil wala siyang magagawa kundi ilayo muna ang kanyang mag-iina para na rin sa mga kaligtasan nito. Honey, mag-iingat ka ha. We love you, ang sabi naman ni Monique. Muli at niyakap nila ang isa't isa. Nang oras na ng kanilang pag-alis ay nagbitaw na ang kanilang mga kamay. Bye-bye po, Daddy. I love you po, ang sabi naman ni Michaela habang kumakaway ito. Nang nasa loob na sila ng eroplano, ay tinanaw ni Monique ang kalangitan. Wala sa kanyang isip ang mga anong bagay, kundi ang pag-aalala sa kanyang asawa dahil sa mga nangyayari ngayon. Magkakalayo na naman sila at sa pagkakataon na ito ay hindi nila alam kung sino man ang nanggugulo sa kanilang pamilya. Mommy, do you think Daddy will be okay without us? Malungkot ka po ba kasi hindi kasama si Daddy sa vacation natin sa Amerika? Ang biglang tanong ni Cross dahil nakita niya ang mukha ng kanyang mami na sobrang lungkot. Bukod pa rito ay sa batang gulang niya ay hindi niya maalis sa kanyang isip noon ang kanyang napagdaanan noong ito'y kasama niya ang lolo niya. Noong hindi pa niya alam na buhay pala ang kanyang mami at daddy. Baby Cross, okay lang ang daddy at alam ko naman na tatawagan niya tayo sa oras na nasa Amerika na tayo. Hindi rin ako malungkot, anak, dahil kasama ko naman ang mga cute kong mga kambal, ang sabi ni Monique sa kanyang anak, habang si Michaela naman ay mahimbing na natutulog dahil na rin sa antok nito. Samantala sa Pilipinas, kung saan sa mansyon ni Blake ay nag-aayos na rin si Bella, ngunit sa makalawa pa siya aalis. My loves, bakit hindi ka pa kasi sumabay sa anak natin na si Monique sa flight nila kanina? Naibili naman na kita ng ticket. Ngayon tuloy ipapa-reschedule ko na naman kung kailan ka aalis. Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Blake dahil sa kakulitan ni Bella. Paano ba naman? Inaalala din naman kita, my loves. Sino magluluto ng foods mo? Tsaka, ayaw mo ba sumama? Ano bang gagawin nyo ni Dwayne dito? Siguro, maghahanap ka ng lalaki mo, Blake, no? Naku, umayos-ayos ka. Tatanggalin kita ng itlog kapag nalaman kong lumalandi ka sa iba. Iritadong sabi ni Bella habang kumakain ng ice cream. Ang OA mo naman, my loves. Diba? Sabi mo may tiwala ka sa akin. Tsaka ikaw lang, no? Bruhilda ka talaga, ang sabi ni Blake habang inaayos ang gray suit nito at pupunta ng kumpanya. Doon kasi sila magkikita ni Dwayne sa kanilang plano. O siya, tama ka rin naman, magiging maayos na rin siguro iyon para naman makapag-enjoy ako kasama si Monique at aking mga apo. Oo, i-enjoy nyo na lamang para naman hindi ka laging nai-stress dito sa Pilipinas.
ang dugtong naman ni Blake sa kanyang asawa at hinalikan ng bongga ang kanyang asawa bago ito umalis. Samantala sa corporation ay nakatanaw si Dwayne sa isang glass window kung saan ay tanaw na niya ang mga lugar doon. Malalim ang iniisip nito at tila pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Sino ka? Bakit kailangan mo pang bumalik at manggulo? Ang sabi nito sa kanyang sarili. Boss, ito na po ang impormasyon na pinapahanap nyo. Nakakagulat, boss. Kahit ako, hindi ko akalain. Ang sabi ng kanyang kanang kamay na si Stephen. Thank you, Stephen. Gusto ko na siyang makita, pero hindi pa sa ngayon. Tatapusin ko na ang lahat para sa kambal ko at kay Monique. Ang sabi ni Dwayne ng seryoso. Tumango na lamang si Stephen at lumabas na ng office ni Dwayne. Kinuha niya sa isang drawer ang susi ng kanyang Rolls-Royce Sweptail. Pinaharurot nito ang kanyang kotse papunta sa kanyang father-in-law na si Blake. Doon ay kanilang pag-uusapan ang plano para mapatumba ang mga kalaban. 15 minutos din ang tumagal nang makapunta siya sa kumpanya nila Blake. Lahat ay bumabati sa kanya. Good morning, Sir Dwayne. Ngunit hindi niya ito mga napapansin dahil ang kanyang atensyon at ang utak ay tungkol sa gagawin nilang plano ni Blake. Nakita niya ito na nakaupo sa isang swivel chair habang umiinom ng isang wine at nakatanaw din sa may bintana. Dad, good morning po. Ang bati nito sa kanyang daddy. Oh, good morning my son. Ang kanyang bati naman na nagpapakalalaki ang boses. Ngunit bigla na lamang siyang natawa dahil sa kanyang ginagawa. Pasensya ka na, Dwayne. Pinipilit ko talaga na maging lalaki, ngunit sa pagkakataon lamang talaga. Anyway, please have a seat. Ang sabi na lamang nito habang si Dwayne ay napakamot sa kanyang ulo, ngunit ngumiti naman upang hindi na rin mapahiya ang kanyang daddy. Here are the information of him, Daddy. May mga pinapakala pa akong information tungkol sa kanya at sigurado akong gagawa na naman siya ng mga hakbang at mga death threats kaya dapat mapabilis ang ating mga plano para maunahan at mapabagsak siya ng tuluyan. Hindi ko alam na garoon kautak pala si Daddy noong nabubuhay pa siya. Masyado siyang masama, ang seryosong sabi ni Dwayne at kinuha ang binigay na wine of glass ni Blake sa kanya. Hay nako, ang masamang damo ay magtatanim ng isa pang masamang damo, Dwayne. Always remember that, ang sabi naman ni Blake sa kanya. Habang sa Amerika ay ilang oras na ang lumipas. Pumunta muna sila sa isang amusement park dahil doon gusto ng kambal, ngunit ang kanyang pinagtataka ay hindi pa rin tumatawag si Dwayne sa kanila. Gaya ng sabi ni Blake sa kanya, Mommy, let's take a picture to the baby monkey there, oh. Ang cute ng mascot po, Mommy. Ang sabi ni Micaela, maraming turista rin ang narito, kaya aliw na rin ang mga kambal. Okay po, baby Micaela. 1, 2, 3, smile! Sabay click nito sa kanyang kamera. Matapos noon ay napagod na ang kanyang kambal kaya napagdesisyonan niyang kumain sila sa isang cafe. Eat your food and make sure na mauubos lahat yan ha, ang sabi ni Monique nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Dwayne ang tumatawag, ngunit sasagutin na niya sana ang cellphone nang matapunan ito ng coffee ng isang waiter. Oh my gosh! Ang sabi nito, Ma'am, sorry po, hindi ko po sinasadya. Sorry po ma'am, ayoko po mawalan ng trabaho. Kailangan po ito ng pamilya ko sa Pilipinas. Natatarantang sabi ng isang waiter. Kaya naman wala nang nagawa si Monique dahil nanaig ang awa nito sa waiter at inaccept na lamang ang apology nito. Nang matapos silang kumain,
ay pumunta sila sa isang mall. Wow! This mall is big po, Mami, compared to the Philippines. Amazed na sabi ni Micaela. Habang kinakausap niya ang kambal, ay may nakabangga siyang isang lalaki. At paglingon nito, ay labis ang kanyang pagkagulat. Dwayne? Ang sabi ni Monique sa lalaking nasa kanilang harapan. Kamukhang kamukha ito ni Dwayne mula sa hubog ng masculinity nito hanggang sa kanyang mukha. Ha ha ha, muntik ka nang maging tama, miss. Pero by the way, I am Daber. Ang sabi nito. Daddy? What are you saying po? Ikaw po ang daddy namin eh. Ang sabi ni Cross. Yes brother, daddy is lying. Ayaw mo na bang maging daddy namin? Ang tanong naman ni Micaela. Hi, my name is Daber, ang kambal ni Dwayne. Ako ang tito nyo. Ang sabi nito. Hindi makapaniwala si Monique dahil hindi niya alam iyon dahil walang nababanggit sa kanya si Dwayne. Bukod pa rito, ay kamukha talaga ito ng kanyang asawa. Ngunit wala na lamang itong nasabi. Hi, sa asawa ng twin brother ko. It's been a very long time. Ang nakangiting sabi ni Daber. Hello Daber. So nice to meet you. Dito pa tayo nagkita sa may America. And honestly, wala akong alam na may kambal si Dwayne. Ang sabi nito kay Daber. Well, it's been a long story, Miss Monique. Baka abutin ng 10 taon kapag sinabi ko sa'yo. Haha, just kidding. Ang sabi naman ni Daber. Andito kami kasi nasira yung phone ko nung natapunan ng coffee kanina. Ang sabi naman ni Monique. Sige, samahan ko na kayo para naman makilala ko itong mga cute kong pamangkin. Ang sabi naman ni Daber. Pumunta sila sa Altec Stores sa may mall. At dahil doon ay alam ni Daber ang mga pasikot-sikot na daan dito sa may Amerika dahil matagal na siyang naninirahan dito. Anong klaseng phone na po ba ang gusto mo? Well, libre ko na dahil mas okay na yun kasi since ngayon lang tayo naman nagkita. Ang sabi ni Daber kay Monique. Wow, ang cute naman nilang tingnan. Happy family. Ang gwapo pa ng daddy oh. At ang mami, ang ganda. Tsaka tingnan mo yung mga kids, napaka-cute. Ang sabi ng isang Pilipino doon na nakatingin kina Monique. You're right, they are look good together. Ang sabi naman ng isang Amerikana nito. Hala, nakakahiya naman. Ako na lang ang bibili. I have my pocket money naman. Pagtanggi naman ni Monique kay Daber. Ngunit mapilit ito na dapat na siya na lamang ang magbayad. Kaya wala namang nagawa si Monique at mabait naman ito dahil sa kanyang pakikitungo. Inobserbahan naman ni Monique ang mga kinikilos ni Daber. Itong iPhone 12 na lang kasi katulad to ng phone ko na nasira kanina. And baka nag-aalala na rin naman si Dwayne na hindi ko nasagot ang tawag niya. Malungkot na sabi ni Monique. Okay, you take this na para matawagan mo na rin si Dwayne. Ang sabi naman ni Daber. Siya, sige, babayaran ko lang ha. And by the way, if you don't mind, sa house ko muna kayo tumuloy ng kambal. Para naman, hindi na kayo sa hotel tumuloy. Delikado rin naman ngayon, ang sabi ni Daber. Naku, masyado nang nakakahiya. Tsaka ano ka ba? Baka may gagawin ka pa. Ang sagot naman ni Monique. Wala naman akong gagawin. Paikot-ikot lang ako dito sa States. At tsaka para naman makapagkwentuhan kami ng mga pamangkin ko. Ang sabi naman ni Daber. Habang sa Pilipinas, ay kanina pa hindi mapakali si Dwayne. Dahil dito, ay marami na siyang missed call sa kanyang asawa. Take it easy Dwayne, kasi baka nagsasaya lamang sila ng mga bata. Ang sabi naman ni Blake sa kanyang son-in-law.
Dad, it's been 3 hours pero out of reach si Monique. What if something happened to her at sa mga anak ko? Ang nag-aalalang sabi ni Dwayne. Binagsak nito ang kanyang cellphone sa sopa sa may office ni Blake dahil sa kanyang mga iniisip. Samantalang, gabi na sa Amerika at pumayag naman si Monique na sa bahay ni Daber makituloy ng ilang araw kasama ang kambal. Tito Daber, why your house is empty po? We have yayas in our home in the Philippines po. May yaya po kayo? Curious na tanong ni Cross, ngunit natawa si Daber at sinagot ang kanyang pamangkin. Cross, because Tito is always have a work, kaya hindi na rin ako kumuha ng yaya dahil pinapalinis ko na lamang ito weekly, ang sabi naman ni Daber. O siya, may babies, wag na muna puro tanong kay Tito ha. Ang sabi naman ni Monique, no, it's okay lang. It's fun na they ask questions to me para naman makilala nila ako at makilala ko rin sila. Ang sagot naman ni Daber, what do you want to eat? I have steak here. Pwede rin ako magluto ng mga gusto nyo. Merong mga pagkain sa ref, dugtong pa ni Daber. We love to eat steak po, Tito. Ang sabi naman ni Micaela na tuwang-tuwa. Inikot naman ni Monique ang kanyang paningin dahil magaganda ang mga naka-displays ng mga paintings dito. Ang gaganda no? They are just minimal art and abstract, but they have deep meanings for me. Ang sabi naman ni Daber, well, I can say na mahilig ka nga sa mga arts dahil puno itong bahay mo ng mga paintings mo. Well, parang ganun na nga. Actually, I have many auctions attended and nabenta yung mga paintings ko ng mga 100 million ang halaga. Ang sabi naman ni Daber, Tito, we are hungry na po. Is the food already cooked na po ba? Tanong naman ni Micaela. Yes, luto na. Tara na sa kitchen so we can eat na. Pag-aaya naman ni Daber. Nakalimutan ni Monique na tawagan pabalik ang kanyang asawa dahil nalibang siya sa mga kwento ni Daber. Nakakaaliw dahil may sense of humor ito at katulad ng kanyang kambal ay gwapo din kahit saang anggulo tingnan. Pagkatapos nilang kumain ay nanood ang kambal habang sila Daber at Monique ay nag-uusap ng mga random stuffs. Napakaswerte naman ng twin brother ko. Akalain mo yun? Ang ganda ng napangasawa niya. Siguro kung magjowa pa lamang kayo, for sure aagawin kita sa kanya. Napalingon naman si Monique kay Daber. Ha 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 ha, just kidding. So how's living together with him, Miss Monique? Tanong ni Daber habang kumukuha ng 2 baso at isang mamahaling wine bottle. Napakasaya. Tama ka. I am happy kasi siya yung naging husband ko. And I am really grateful for that. Knowing that I married a man na talagang mahal na mahal ako. Ang sabi naman ni Monique sa kanya. Nasa terrace sila kung saan maganda ang tanawin. Maganda ang bahay ni Daber. Simple lamang, ngunit ito'y eleganteng tingnan. Minimal ang design at doon naman sa labas ay matatanaw ang mga park at kalsada na tuwing gabi ay may mga ilaw na nagpapakinang sa may kalsada. Nagpaalam naman muna saglit si Monique kay Daber upang patulugin na ang mga kambal. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik na ito. Tulog na ang kambal? Ang tanong nito kay Monique at nilagok ang isang baso ng wine. Oo, they can easily sleep, lalo na at napagod sa biyahe kanina sa airplane. Ang sagot naman ni Monique kay Daber. Pagkatapos nun, ay kinuha rin ni Monique ang kanyang baso ng wine at uminom. Tila'y nakalimutan niya na madali lamang siyang malasing.
Ilang oras pa ay nag-uusap lamang ang dalawa ng mga bagay-bagay. Alam mo, ikaw talaga si Dwayne eh. Niloloko mo ata ko eh. Kasi wala namang kambal si Dwayne ata. Ang sabi ni Monique na lasing. Tinamaan na ito ng alak, kaya hindi na niya alam ang kanyang pinagsasabi. Hahaha, lasing ka na ata. I am Daber, remember? Ang paninigurado ni Daber sa kanya. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Monique. Hindi, si Dwayne ka eh. Taps, bumagsak na ang ulo nito sa lamesa. Kaya naman tumayo si Daber at dinala ito sa isang kwarto. Wow, ang swerte naman pala ni Dwayne dito. Ang ganda ng asawa niya. Ang sabi niya sa sarili at ngumisi. Nilagay niya ang kamera sa may nakapatong na lamesa. Pagkatapos nun ay unti-unti niyang tinanggal ang mga damit ni Monique at tumabi siya rito. At akmang hahalikan para makita sa kamera. Muli ay binalik niya ang pagkakasara ng damit ni Monique at kinuha ang cellphone nito. Ang mga litrato ay kanyang sinend sa number mismo ni Dwayne. Umisi ito ng malademonyo. Oras na para sa aking pagganti, Dwayne. Pagkatapos ma-send ni Daber ang mga litrato kay Dwayne, ay tumabi siya kay Monique. Muli niyang pinagmasdan ang mukha nito. Samantala sa Pilipinas naman ay nasa mansyon nila Blake si Dwayne. My loves, grabe naman yung son-in-law natin. Kung makatungga ng bottle of wine, hay naku, parang wala nang bukas. Ang sabi ni Bella habang pinagtitimpla ng kape si Blake. Eh kasi naman my loves, ang anak natin ay hindi niya makontak simula pa kanina nang makarating sila sa States. Kaya ayan, ganyan ang datingan ng mokong, ang tugon naman ni Blake sa asawa. Naririnig ito ni Dwayne ngunit ang nasa isip niya ay si Monique at ang kanyang kambal. Habang nagmuni-muni ay nakatanggap ito ng message. Kay Monique ang number kaya naman agad-agad niyang inopen ito at binasa. Ngunit walang ano-ano ay nabasag niya ang hawak niyang bote. Dahil sa galit na nararamdaman, walang saplot si Monique habang may lalaking kahalikan sa kama. Dwayne, ano bang nangyayari sa'yo? Ang sabi ni Blake at tumayo ito. Si Monique mo, Dad. Ang tugon naman ni Dwayne sa kanyang father-in-law. Mukhang alam na ni Blake ang ibig sabihin ng kanyang son-in-law, kaya naman kinuha nito ang cellphone mula kay Dwayne. Muli ay ganoon din ang naging reaksyon ni Blake nang makita ang anak na walang saplot at may kahalikang ibang lalaki. Sa tingin ko, planado ito, ang tugon ni Dwayne at humarap kay Bella at Blake. Samantala, minulat naman ni Monique ang kanyang mga mata. Dala na rin ng kalasingan ay medyo nahihilo pa ito. Ngunit pinilit niyang makita ang kwarto. Doon ay nakita niya si Daber na natutulog sa kanyang tabi. Kaya naman agad-agad siyang napabalikwas sa pagkakahiga. Hala, anong ginawa mo sa akin, Daber? Ang tanong nito ng pasigaw. Ha? Wala naman. Nalasing ka kasi kagabi, kaya dito na kita pinatulog sa kwarto ko. Pero huwag kang mag-alala, may respeto ako sa iyo, Monique, at sa asawa mo. Ang sabi nito at umalis na sa kama. Napanatag naman ang kalooban ni Monique dahil sa sinabi nito. Kinuha niya ang cellphone, ngunit ang kanyang pinagtataka ay hindi niya ma-reach ang number ni Dwayne. Kahapon pa yun ah. Busy ba siya sa trabaho niya? O baka naman nagtatampo kasi hindi ko nasagot ang tawag niya. Ish! Ang inis na sabi ni Monique sa kanyang sarili. Nang medyo hindi na ito nahihilo, ay tumayo na siya mula sa pagkakahiga. Pinuntahan niya ang kanyang kambal. Kos, Micaela, ang bulong niya rito. Ngunit mahimbing ang tulog ng kambal, kaya naman pinagmasdan niya na lamang ang dalawa.
Naroon pa rin ang takot dahil kahit anong oras ay pwedeng may mangyaring masama sa kanila. Ngunit kanyang tinatagan ang kanyang loob para na rin matapos na ang lahat. Muli itong bumaba at nakita niya si Daber na may dalang kape. "Oh, tulog pa ba ang mga bata?" Ang tanong nito na nakangiti. "Oo, kaya hindi ko muna ginising dahil alam kong pagod ang mga kambal." Ang tugon naman ni Monique kay Daber. "Teka, Daber, di ba kakabili lang ng cellphone kahapon? Bakit kaya hindi ko ma-reach sa call si Dwayne? Baka kasi nag-aalala na siya sa amin ng mga anak niya." Ang sabi ni Monique sa kanya. Baka busy lang yun. Hayaan mo muna ang asawa mo and why not mag-enjoy kayo muna? Diba? Nasabi mo naman na nandito kayo ng mga bata para mag-vacation?" Ang sagot naman ni Daber. Oo, we're here for vacation." Ang sabi naman ni Monique sa kanya. Hindi alam ni Monique ang masamang plano ni Daber na sirain ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang paghihiganti dahil na rin sa pagkamatay ng kanilang daddy. Noon kasi ay nagkahiwalay sila ni Dwayne. Nang namatay ang kanilang mommy ay nag-iba na ang ugali ng kanilang daddy. Si Dwayne ay isang masayahing bata noon, ngunit iba si Daber. Lagi itong pinagmamalupitan ng kanyang ama. Dinala siya sa Amerika at pinagpatuloy ng kanyang daddy na gawin siyang masama. Nagagalit siya sa kanyang kapatid dahil hinahayaan lamang siya nito sa mahabang panahon, kung saan ay hindi niya naramdaman ang tunay na pagmamahal ni Numan. Flashback. Always remember, Daber, ikaw ang aasahan ko na papalit sa aking pwesto sa mga transaksyon pagdating ng panahon. Kaya wag mong hinaan ang loob mo. Hindi ka mahal na kakambal mo. Itatak mo yan sa kokote mo. Kaya ano pang ginagawa mo dyan? Tumayo ka, kung hindi ay lalatiguhin kita. Ang sabi ng ama sa kanya. End of the flashback. Doon niya na-realize na minulat siya sa realidad ng kanyang daddy na walang mapagkakatiwalaan kundi ang kanyang sarili. Mula noon ay naging malaki ang galit niya sa kanyang kambal. At simula nang mabalitaan niya na pinatay ni Dwayne ang kanilang ama, ay lalong nagsumidhi ang galit sa kanyang puso. Si Daber ang may kagagawa ng mga death threats na natatanggap nila Monique. Kabilang na rin ang pagdakip sa kambal noong kaarawan ng mga ito. Unti-unti kong ipaparanas sa iyo kung paano ang mawalan at maging miserable Dwayne. Ang sabi ni Daber sa kanyang sarili at ngumiti ito ng malademonyo. Daber, pwede bang samahan mo kami ng mga bata kahit saan, basta yung magagandang puntahan dito? Ang sabi ni Monique sa kanya. Ngunit may napapansin ito na malalim ang iniisip ni Daber. Oo naman, so I think this will be also a bonding for us. Ang sabi ni Daber. Mami, Tito Daber, we are awake na po. Ang sabi naman ni Micaela habang pupungas-pungas na bumaba ito sa hagdan. Me too, Mami, ang sagot naman ni Cross. Oh, sige my babies, after kumain ay papaliguan ko na kayo para mamasyal tayo ha. Ang sabi naman sa kanila ni Monique. Samantala, sa Pilipinas naman ay nag-iimpake na si Bella papuntang States. Doon ay wala siyang kaalam-alam sa plano ni Blake at ni Dwayne upang pabagsakin si Daber. Alam lahat ito ni Dwayne, simula sa mga nakukuha niyang resources sa kanyang kambal hanggang sa pagpunta nila Monique ay kanyang planado. Mautak ito at alam niyang hindi mapapahamak sila Monique. My love, suho, mamimiss kita ng bongalicious, ang sabi ni Blake at kunwari ay naiiyak habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Kaya naman, kinutungan siya ni Bella habang tumatawa ito. Ang OA mo naman, my loves. Ikaw pa nga ang nagsabi na puntahan ko sila Monique at ang mga apo natin sa Amerika para naman mag-enjoy, ang sabi ni Bella.
Ano ba yan? Wala na akong mami-make-upan. Pero sige, carry bells lang. I love you my loves, ang sabi ni Blake at hinalikan si Bella sa kanyang labi. I love you more my loves, ang sabi naman ni Bella. Doon naman ay pumila na ito para makasakay na ng eroplano. Habang si Dwayne ay kalmadong tinitingnan ang kanyang mother-in-law na paalis. It's now time, Dad. Let's go? Pag-aaya naman ni Dwayne kay Dwayne, sigurado ka ba sa plano natin? Ang sabi ni Blake habang seryosong nakatingin dito. Alam kasi niya na masasaktan si Monique, ngunit wala siyang ibang pwedeng gawin kung hindi ito lamang. Simula kasi nang pumunta sila Monique sa My Estates, ay alam ni Dwayne na may nagbabantay sa kanila na tauhan ni Daber. Kaya naman nakikisakay na lamang siya rito. Dad, I promise na ipapaliwanag ko ang lahat kay Monique. Ang balak na sirain ng pamilya namin. Ipalabas na nangangabit ako at pabagsakin ang korporasyon para makuha ang kayamanan ng daddy at higit sa lahat upang lumayo kami sa kakambal ko. Ang sabi nito kay Blake. Naniniwala naman ako sa iyo, Dwayne. Gusto ko na rin na matapos ang lahat ng ito para maging maayos na ang lahat. Lumaki ang mga kambal at ayokong mapahamak ang mga apo ko, lalo na ang anak kong si Monique, ang sabi ni Blake sa kanya. Doon ay pumunta sila sa isang bar kung saan ay may hinihintay sila. Dito ay umorder sila ng Chardonnay. Ilang minuto ang lumipas nang mayroong lumapit na isang babae na kaedaran lamang ni Dwayne. Hi, mister. Ang malanding bati nito kay Dwayne at umupo sa tabi niya. Samantalang si Blake ay inihanda ang kanyang kamera para i-record ang mga pangyayari. I am Samantha Bruce, ang sabi nito habang inilalagay ang kanyang kamay sa iba't ibang parte ng katawan ni Dwayne. Hi there, beautiful. I am Dwayne. So do you want to come with me? Ang tugon ni Dwayne. Si Samantha ay kasintahan ni Daber. Ito ay kanyang plano na gawing pain si Samantha. Lumipas ang panahon kung saan ito ay kanyang minahal ngunit hindi niya pinapakita at dahil na rin sa pagmamahal ni Samantha kay Daber ay pumayag siya sa masamang plano ng kanyang nobyo na sirain ang pamilya nila ni Dwayne at patayin ang kambal sa halagang malaking pera ang kanilang makukuha. Flashback. Babe, do you understand what are you saying? Tayo papatay? Are you crazy? Ang sabi nito sa kanyang boyfriend na si Daber. Do you know my jam story, Samantha, right? And this is the chance na mapatunayan ko kay daddy na karapat-dapat akong magmana ng mga illegal na transaksyon at pera niya. Isa pa, kapag nagawa nating masira ang pamilya niya, ay makukuha natin ang corporation sa kamay ni Dwayne at mabibili mo pa lahat ng luho mo, darling. Ang sabi naman nito. End of the flashback. Oh, come on baby, let's make this night happy, ang sabi ni Samantha at hinalikan niya si Dwayne. Hinahayaan lamang ito ni Dwayne ngunit hindi siya tumutugon sa mga halik ni Samantha. Alam niya na may nakasunod sa kanila kaya ginalingan ito ang pag-acting. Habang sa Amerika ay naroon sila Monique, ang kambal pati na rin si Daber sa isang traditional tourist na pasyalan. Maraming tao at tuwang-tuwa ang mga bata. Mami, sayang no, wala po si Daddy. He would love taking pictures here eh. Bakit po hindi pala tumatawag si Daddy? Ang sabi naman ni Cross. Busy lang sa work ang Daddy Cross. He would call later, okay? Ang sabi na lamang ni Monique. Kaya naman bumalik ang mga ngiti ni Cross at muling nakipaglaro sa kanyang kambal na si Micaela. Alam mo Monique, I am bothered. Baka may ginagawang kalokohan na ang asawa mo. Wala pa naman kayo roon and I know ang mga kapwa ko lalaki kapag wala ang partner nila for sure magkakaroon ng tukso. Ang sabi ni Daber at tila ginugulo ang isipan ni Monique. Naku, hindi naman ganoon si Dwayne.
I've known him for so many years na, at nung kinasal kami hanggang ngayon ay hindi niya pa yon ginagawa, at alam ko hindi niya gagawin iyon kahit anong mangyari dahil mahal na mahal ako at ang mga anak namin, ang sabi ni Monique, at tila pinapanatag ang kanyang loob. Tumunog ang cellphone nito at tumatawag ang kanyang mami Bella. Hey Monique, narito ako sa airport anak. Kalalapag lang ng eroplano, nasaan na ba kayo? Ang tanong ni Bella sa kabilang linya. Talaga po mami? How about Dwayne and Daddy? Kasama niyo po ba sila? Masayang tanong ni Monique. No anak eh. They have something to do in the Philippines. Ang tugon ulit ni Bella. Okay mami. Narito po kami sa my traditional quadrangle park. Ang sabi nito. Is it your mom? Ang tanong naman ni Daber. Yes. Kararating niya lang dito sa Amerika. Siguro ay namimiss niya na ang mga apo niya. Haha. Ang sagot naman ni Monique sa kanya. Sa 30 minutos na paglalakad ay nakita na rin ni Bella sila Monique at kumaway pa ito sa kanila. Ngunit laking gulat niya dahil kamukha ni Dwayne ang kasama ni Monique. Mami, Lola! Sabay na sabi ni Monique at ang kambal. Niyakap nila ito at saka nagmana naman ang kambal sa kanilang lola. Teka, Dwayne? Akala ko ba ay may aasikasuhin kami ng daddy mo sa may Pilipinas? Huwag niyong sabihing niloloko niyo ako ha? Ang sabi naman ni Bella. Mami, no po. He is not my husband. He is Daber, ang twin brother po ni Dwayne, pagpapaliwanag ni Monique sa kanyang ina. What? Wala namang nakwekwento sa atin si Dwayne at tungkol sa kakambal niya. Tanong nito. Hello tita, nice to meet you po. Ang nakangiting bati nito kay Bella, kaya naman binati na lamang siya rin nito. Doon ay kanilang sinulit ang pamamasyal hanggang sa napagdesisyonan na kumain sa isang expensive restaurant. Tingnan mo nga naman no, ang gwapo ng lahi nyo. Hahaha. Saka kaya kambal din ang naging anak nila Monique ay dahil mayroon pala sa jeans niyo iyon, ang natutuwang sabi ni Bella. Oo nga po tita and I'm glad po kasi dito pa talaga tayo sa Amerika nagkita-kita. But the saddest part wala po ang twin brother ko. Ang tugon naman ni Daber at sinubo ang pasta. Ngunit ayaw munang banggitin ni Bella ang kanyang nakita na mayroong kahalikan si Monique na nakita niya sa cellphone ni Dwayne noong nakaraang araw, kaya ito ay nagalit. Dahil hindi pa siya sigurado sa mga nangyayari, kaya naman nanahimik na lamang muna ito. Mami, si Dwayne nga po pala, I cannot reach his phone. What is he doing nga po pala kasama si Daddy? Ang tanong naman ni Monique sa kanyang mami. Ayun, they are busy sa corporation. Hayaan mo at siya naman ang tatawag when they have time na. Alam mo naman, father and son bonding na rin. Hahaha, ang sabi na lamang ni Bella. Ngunit magsasalita pa lamang si Monique ay nakatanggap ito ng isang video message kung saan ay nakita niya si Dwayne na may kahalikan at doon pa mismo sa may bar. Hindi siya nakapagsalita at kusang tumulo na lamang ang mga luha nito. Hindi niya alam ang kanyang mararamdaman dahil sa napanood. What happened po, Mami? Why are you crying, Mami? Anak, bakit? Ang sunod na tanong sa kanya, ngunit parang wala itong narinig dahil sa sakit na nararamdaman. Patuloy si Monique sa kanyang pag-iyak hanggang sa tumayo si Daber at dinamayan siya. What's wrong, Monique? Ang pagkukunwaring tanong nito, ngunit alam niya na umobra sa kanyang plano na unti-unting masisira ang pamilya nila ni Dwayne. Ngunit ang hindi niya alam ay mas mautak sa kanya si Dwayne. Si Dwayne po, Mami. Ang pagpapatuloy nito habang patuloy ang kanyang pagtangis. Nanghihina ang kanyang mga katawan hanggang sa bumagsak na lamang ito. Hala, Monique! Ang sabi ni Bella. Doon ay agad nilang dinala sa bahay ni Daber si Monique upang makapagpahinga, dala na rin sa kanyang nararamdaman.
Samantala sa Pilipinas naman ay namomonitor nila Brain at Blake ang mga nangyayari. Si Samantha ay dinala sa mansyon habang nakatali ang mga kamay at paa nito. Kahit piliting magpumiglas ay hindi niya magawa dahil sa pagkakahigpit ng tali sa kanya. Flashback. Dinala ni Dwayne si Samantha sa isang room ng bar kung saan maiiwasan niya ang mga sumusunod sa kanila habang si Dwayne ay naiwan sa labas ng isang bar. Pagkalak ng pinto ay kinuha ni Dwayne ang kanyang baril na dala at pinutok sa ulo ni Samantha. You better give your best to tell the truth or mawawalan ka ng pinakamamahal na kasintahan, aking twin brother, David. Ang sabi ni Dwayne habang nakakatakot na mga tingin ang kanyang ibinigay kay Samantha. Paano mo nalaman ang lahat? Ang natatakot na tanong nito. Simple lang naman, Miss Samantha. Hindi ako tanga para mapaikot ng sarili kong kadugo at hindi ko hahayaang mapahamak ang pamilya ko, bitch. Kaya kung gusto mong mabuhay, sasama ka sa mansyon ng matiwasay. Ang sabi naman ni Dwayne, end of the flashback. Dwayne, sigurado akong naisend na ng mga tauhan ni David ang mga photos ng dalawa ni Samantha. Kilala ko ang anak ko. Hindi niya kakayanin ang mga ganoong pangyayari kaya please, kapag pumunta tayo sa Amerika at tapos na ang lahat, ay ipaliwanag mo sa kanya. Ang sabi ni Blake sa kanyang son-in-law. Opo, Dad, I will promise that. This will be the end of everything. Ang sabi naman ni Dwayne. Hindi naman ito masamang tao katulad ng kanyang ama at kapatid. Gagawin lamang ng pain si Samantha para kay David at lumabas ang pagiging maamong tupa nito. Alam niya sa sarili na matagal din siyang nangulila sa kanyang kapatid at hindi niya kayang saktan ito. Kinuha na nila ang mga kakailanganin at doon ay kumuha sila ng isang private airplane para pumunta sa Amerika. Kung sakaling magkagipitan ay agad may mga baril silang dala at handa niyang patayin ang kanyang kakambal na si David para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at maging kanyang sarili. Ano ba? Ouch! My hair! Ang maarating sabi ni Samantha. Isasama nila ito sa Amerika. Habang sa Amerika naman ay naroon si Monique at nagising na. Nasa kanyang tabi naman si Bella, kaya naman agad itong natuwa nang magkaroon ng malay si Monique. Mami, si Dwayne po may kahalikang ibang babae, kaya pala hindi niya magawang tumawag kasi nagtataksil na siya doon, Mami. Hu hu hu, ang sabi ni Monique. Ha ha ha, tingnan mo nga naman, napakasaya dahil successful ang aking plano. Ang malaganon niyang sabi ni David habang may dala itong caliber. Oh, bakit ganyan ang mga mukha niyo? Gusto ko lang naman gantihan ang magaling kong kakambal sa mga kinuha niya sa akin. Kawawang din, hindi na niya maaabutan ng buhay ang pinakamamahal niyang kambal. At si Monique, ha ha ha, dagdag pa ni David. Walang hiya ka, David. Pinagkatiwalaan ka namin. Nasaan ang kambal ko? Ang sabi ni Monique na mangiyak-ngiyak. Ngunit isang malakas na putok na baril ang kanyang narinig. Huwag kang mag-alala, Monique. Papahirapan ko muna kayo para naman masaya. Ang sabi ni David. Huwag mong sasaktan ang pamilya ko. Ako ang harapin mo. Kung gusto mo pang makita itong si Samantha. Ang sabi ng isang boses, Dwayne! Ang sigaw naman ni Monique, My loves! Ang sabi naman ni Bella, Charibas naman itay! Ang sabi naman ni Blake at nag-flying kiss pa sa kanyang asawa na si Bella. Walang hiya ka talaga, Dwayne. Bitiwan mo ang girlfriend ko kung ayaw mong patiin ko tong mag-iina mo. Ang sigaw ni David, ngunit tumatawa na lamang si Dwayne. Nagkaroon ng pagkakataon si Monique na makuha ang baril kay David, kaya naman wala na itong palag. Ano ba, David? Pwede ka pang magbago. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa puso mo, David.
pakiusap ko sa'yo, walang mangyayari kahit mapatay mo man kami. Ang pagmamakaawa ni Monique. Muling tiningnan ni David ang mga taong nakapaligid sa kanya, ang kanyang kakambal na kung saan ay matagal niyang hindi nakita at na-realize na itanim sa kanyang puso ng kanyang daddy. David, tigilan na natin ito. Alam ko ay may natitira pang pagmamahal dyan sa puso mo. Itigil na natin tong kalokohan to. Huwag mong hayaan na magaya ka kay daddy na buong buhay ay naging masama, ang sabi ni Dwayne sa kanya. Bigla namang tumulo ang mga luha ni David kung saan ay napaluhod ito sa kanilang harapan. Ang kambal ay walang alam sa mga nangyayari at dahil dito ay kanilang pinapanood ang lahat. Patawarin niyo ako, puno ng puot ang puso ko, pero sana hindi pa huli ang lahat, Dwayne, Monique, at sa inyong lahat, ang sabi ni David. Doon ay pinakawala na ni Dwayne si Samantha at tumakbo ito palapit kay David. Agad din namang lumapit si Dwayne kay Monique. Honey, ang sabi ni Monique. Daddy, ang sabi naman ng kambal. Bro, it's been a long time. Ang nakangiting sabi nito kay David at niyakap ng mahigpit. Ang matagal na hidwaan ng magkadugo ay napalitan na ng kasiyahan. I'm sorry again sa lahat, Dwayne. Tugon naman nito. O siya, edi happy family na ang tag natin. Diyos ko, buti na lang at walang bakbakan at napapalaban talaga ang muscles ko detail. Maarteng sabi ni Blake. Namiss kita ng bongga, my loves. Siyempre ang aking anak at pati na rin aking mga apo. Ang sabi ulit ni Blake. Hinalikan ni Dwayne si Monique sa kanyang labi. Bumalik na sila sa Pilipinas ng magkakasama at kung saan si David at Samantha ay nakatakda ng ikasal at pinili na makasama ang kanyang kakambal. Habang sila Monique, Dwayne at ang kambal ay masaya dahil buntis si Samantha at magkakaroon na sila ng pinsan. Ang saya natin, no, my loves. Akalain mo yun, sa lahat ng pinagdaanan natin, masasabi ko talagang lahat ng ito ay worth it. Siyempre, pati na rin ikaw, my loves, Blake. Kahit 100 years na tayo, ay mamahalin pa rin kita. Ang sabi ni Bella. Ay sus, mas mahal kita, Bella. At hinalikan ito ang asawa. Mula noon ay namuhay sila ng masaya kasama ang isa't isa. At dyan po nagtatapos ang pang-10 kabanata. Naway may napulot po tayong munting aral.